Good morning po sa inyo lahat. Pwede niyo po pong pakibati muli. Yung pong katabi mo, sabihin na, kapatid, I'm so glad that you are here. Alam niyo po, dapat pag sinasabi po natin yan, dapat nakangiti po tayo. Amen? Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At kami nagpapasalamat sa Panginoon at ako po ay muli po tatayo po sa inyong harapan. At nawa po ay patuloy naman akong magamit ang Panginoon na sa chance of blessing. Gusto ko na po pong basahin po muli. Okay. Gusto ko naman pong basahin po muli. Ito pong text na ating pagbubulay-bulayan. Sabi po sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Sabi po dito, the Lord said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you a great nation, and I will bless you. And I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed to you. Gusto ko pang basahin po ito sa Tagalog. Sabi ko sa Tagalog, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa inyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang iyong mga at sa iyong mapagpala ay aking pagpapalain at ang sa iyong sumumpa ay aking susumpain. At sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Diyos po ang isang magpala sa kanya po mga salita. Magkakapalid meron po ako ipapakita picture po sa inyo. No? At gusto ko po na ito po ay i-describe nyo. Ano po, paano nyo po i-describe ang larawang ito? In one word, Tagalog. Ano po? Ayun, ang galing brother, mamaya kunin mo po yung 500 pesos na pang-noche Ben. Di ba? Tingnan niyo po yung kanyang dala, di ba? Siya po ay pinagpala. Okay, labas po yung mga matatalino sa pangalawang ano po. Sa pangalawang, ito naman, ano naman po ito? Yan. Yun po ay medyo related dun po sa unang picture. Ayun, pinala. Ayun, pinala. Di ba? Yan po tinatawag na pinala. So, umaga po ito, pag-uusapan po natin ay patungkol po sa pagpapala. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, paano niyo po ba i-describe ang isang taong pinagpapala? Hindi po ba ako mga kapatid? Yes. Okay na? Okay na? Mahina. Okay, di ba ne? Malakas naman ang boses ko eh. Malakas na rin ang loob ko, malakas na rin ang boses ko. So umaga po ito, pag-aaralan po natin, patungkol po sa pagpapala. Sa umaga po ito, pag-aaralan po natin, yung ano po bang mga sinasabi po ng banal na kasulatan patungkol po sa blessing. Marami po kasi mga tao na meron silang mga maling pagkaunawa patungkol po sa pagpapala. Ngayon pag-usapan po natin, ano po bang sinasabi po, okay? Ano po bang sinasabi po ng Bible patungkol po sa blessing? At sa umaga din po ito, pag-aaralan po natin, how can a person become a blessing? Kaya sa umaga po ito, ang ating po pag-usapan ay blessed to become a blessing. Pinagpala para maging pagpapala. Tayo muna po yung muling dumulog sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Thank you Lord. Aming Ama sa langit, sa pangalan po ng aming po Panginoong Yesus. Ama, kami po ay muli pong dumudulog sa trono ng iyong biyaya ng may pagpupuri at pagkapasalamat. At hinihiling po namin Panginoon na sa umaga po ito, ang banal na Espiritu mo ang siyang patuloy na magsibing tagapagsalita namin. Lord, give us a very simple message na amin po maiintindihan at amin po mailalapat sa aming mga pang-araw-araw pong buhay. Lord, ito po ang panalangin namin sa pangalan po ng aming pong Panginoong Yesus. Ngayon, pag-usapan po natin some biblical truths about the blessing. Maganda po na maintindihan po natin, ano po bang sinasabi po ng banal na kasulatan patungkol po sa pagpapala? Unang nakita ko po dito, blessing comes from the Lord our God. Naniniwala po ba kayo dito mga kapatid? Ang pagpapala po, ang Diyos po ang isang pinangbumulan, ang Diyos po ang isang pinanggagalingan, siya po talaga ang isang bukal ng pagpapala. Sabi po sa James chapter 1 verse 17, sabi diyan, every good and perfect gift is from above, coming down
from the fathers of the heavenly light, who does not change like shifting shadows. Sabi niya, every good and perfect gift is come from above. Ang Diyos po ang siyang talagang pinagmumulan po talaga ng lahat ng mabubuting bagay. Sabi rin po sa 1 Timothy chapter 4 verse 4, for everything God created is good, and nothing to be rejected which is received with thanksgiving. Alam niyo po, napakahalaga po na malaman po natin at ma-realize po natin na ang Diyos po ang siyang pinagmumulan ng pagpapala. Di ba pagka kayo po ay nagbukas po ng gripo, ng tubig, di ba makikita po doon meron tumutulong gripo? Ay, meron po tumutulong tubig. Di ba makikita niyo po doon, minsan sa unang tingin po, parang akala po natin, yung tungtong tubig ay nanggagaling po sa gripo. Pero hindi po. Ang tubig po, yung pong gripo, siya po ay dinadaluyan lamang po talaga ng tubig. At yung tubig po na yun, maaaring nanggagaling po sa water reservoir o kaya sa dam. Pero makikita po natin na ang tubig po, meron po siyang pinanggagalingan, hindi lamang po yung gripo. At sa bawat isa din po sa atin, siguro po sa bawat isa po sa dito, meron tayong mga amo na talagang ginagamit po ng Panginoon as a blessing. Meron po tayong mga trabaho na talagang blessing. Tandaan po natin, sila po ay hindi po source ng ating pong pagpapala. Amen ba yung mga kapatid? Sila po, yung po ating mga mababait na amo, sila po ay ginagamit lamang ng Panginoon bilang daluyan po ng kanyang pagpapala. Kaya dapat hindi po tayo nawawalan po ng pag-asa, hindi po tayo nag-i-struggle. Pagka nawawala po yung mga amo natin, sapagkat sila po ay channel lamang po ng blessing. Pagka nawala po yan, ang Diyos po ang siyang magbibigay po ng panibagong amo para magsibing daluyan po ng pagpapala po sa atin. Hindi pa ba kayo mga kapatid? So tandaan po natin, blessing comes from the Lord our God. Pangalawang bagay po na gusto kong talakayin po natin, blessing can be shown in different ways. Hindi pa ba kayo mga kapatid? Ang pagpapala po ay pwede pong mahayag sa iba't ibang mga kaparaan. Meron po mga tao na ang akala po nila, ang pagpapala po ay mga bagay na material lang. Meron nga po isa nagsabi, kasi nagbigay siya sa Panginoon, sabi kasi ng pastor, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, siksik, liglig at umaapaw. Sabi niya, bakit gano'n? Nagbigay naman ako, bakit hindi pa bumabalik? Wala pang bumabalik ang pera sa akin. Alam niyo po, pagka po gano'n ang attitude po natin, asahan po natin hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Kasi mali yung puso natin eh. Nagbibigay, hindi ka nagbibigay, nag-i-invest ka eh. Parang gano'n eh. Pero tandaan po natin, ang pagpapala po ng Panginoon ay nahahayag po sa iba't ibang kaparaanan. So sa paanong paraan po ba? Number 1 po ay material and financial. Alam niyo po sa Bible, di ba? Kung nakikita po natin si Abraham, si Lot, si David, saka si Solomon, nung makita po natin sila po ay binless ng Panginoon materially, financially. So makikita po natin dito na ang pagpapala po ng Panginoon ay pwede pong mahayag sa pamamagitan po ng material at financial. Pero pangalawang bagay po means physical. May mga pagkakataon po na ang pagpapala po ng Panginoon sa atin, hindi naman material, pero physical. Like for example, yung tayo po ay gumising sa umaga po ito na meron po tayong lakas at meron po tayong kalusugan, isang pagpapala na po yun ng Panginoon. Nalala niyo po yung picture po ni Steve Jobs, di ba makikita po natin nung mamamatay na po siya, payata-payata po siya. Pero ang dami niyang assets, ang dami niyang $1 million yung kanya pong yung kanya pong pag-aari. Pero physical, doon po siya nagkaroon talaga ng problema. So tandaan po natin, ang pagkapala po ng Panginoon ay pwede pong mahayag materially and then physically. Pangatlo po, it is relational. So pwede po ang isang tao, wala siyang masyadong material na bagay, may sakit siya, pero marami pong mga nagtaong nagmamahal po sa kanya. Napakaganda po nun, no? Relational. Pwede po ang pagpapala po ng Panginoon talagang sa pamilya, talagang nagkakasundo-sundo po tayo, isang malaking pagpapala po na yun ng Panginoon. So pa rin, pwede po ito ay situational. Tanong ko po siya, hindi po kayo nagpapasalamat at kayo sa lahat po ng mga bansa, hindi po kayo nilagay ng Panginoon sa France. Lalo na po kami, no? Sa Monaco pa kami. Alam niyo sa Monaco po kasi talagang mas mas malinis, yung security talagang medyo mas maganda, mas mahigpit. At hindi lamang yun, napakarami pa po namin na nakukuha mga benefits. Yung mga bata may benefits, yung kami po ng mga people with disabilities, may mga diabetes. Libre pa kami ng gamutan, 100%, wala talaga kami binabayaran. Sabi ko nga, Lord, nagpapasalamat ako sapagkat hindi mo ako dinala sa Syria.
Hindi mo ko dinala sa Iraq. Kundi dito sa France, sa bola ko pa. So tandaan po natin, yung pong sitwasyon natin pong kalalagayan, isang malaking pagpapala na po ng Panginoon po sa atin. Isa pa rin, means emotional. It means para bang hindi ka nadadaig ng lungkot, yung mga pagsubok at mga problema, iyon na pagtatagumpayan, marami nagmamahal sa iyo, at marami kinaramang iyon po ay tinatawag na emotional blessing. Higit sa lahat, spiritual blessing. Yung talagang pagka nagbibigis ka, talaga ang mga tao ay napagpapala, talagang napagtatagumpayan mo ang lahat ng mga atake ng kaaway. So makikita po natin talaga dito, ganito po magpala po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ngayon ano po ang ano na to? Ano po ang implikasyon nito? Kinakailangan po sa atin po bilang mga mananampalataya, dapat bukas po ang ating pong mga isipan. Huwag po natin ikukumpara yung ating pong sarili sa ibang mga tao. Kasi ibang mga tao, marahil blessed sila materially eh. Pero hindi naman sila blessed sa ibang mga bagay. So kinakailangan po dapat bukas po yung ating po mga mata at bilangin po natin yung lahat ng mga mabubuting bagay na ginagawa ng Panginoon po sa atin. Amen ba yun mga kapatid? So ano po, yun po makikita po talaga natin na pagpapala po ng Panginoon. Sabi nga po rito, meron po isang quotation na nakita. Sabi dyan, anything or anyone that draws you more closer to God and makes you a better person is a blessing. Naniniwala po ba kayo dito? No? Anything or anyone, sino man o ano man na nagiging dahilan upang tayo po ay mapalapit po sa Panginoon, ito po ay pagpapala. At ano man din po na nagiging dahilan para tayo po ay tumibay, tayo po ay maging matatag, ito po ay pagpapala po ng Panginoon. Kaya nga po dito, no? Sino ito mga single? May single ba dito? Kung kayo po ay single, pati na ba parang naninig ko? Yung po mga single po dito, no? Kung nag-single kayo, at meron po kayong kasintahan, nobyo o nobya, na nagiging dahilan para kayo po ilayo sa Panginoon, hindi yan blessing mga kapatid. Curse yan mga kapatid. At kung kayo man din po ay may mga trabaho po dito, bagmat malalaki po yung kita, pero pag ang trabaho nito ay nagiging dahilan para po kayo ilayo sa Panginoon, it is not a blessing. Kasi anything or anyone that draws you more closer to God and makes you a better person is a blessing. So tandaan po natin, ang blessing po ng Panginoon ay pwede pong mahayag sa lahat ng iba't ibang mga bagay. Pangatlong bagay po na nakita ko po dito, blessing sometimes has a condition to fulfill in order to receive. Meron po mga pagpapala ang Panginoon na kahit hindi mo hingin, darating. Like for example, yung sikat ng araw. Yung ba hinihiling natin, Lord, sana po sumikat ang araw bukas. Hindi naman ito ba? Yung oxygen. Kahit hindi po natin hingin, ito po ay automatic. Marami po mga bagay na ipinapakita po ang Panginoon, automatic kahit hindi po natin gawin. Pero tandaan po natin, meron po mga pagpapala ang Panginoon, kinakailangan ipulpil mo muna natin yung kanya po mga condition para ito po ay magkaroon po ng katuparan. Okay, papatunayan ko po ito. Sabi po sa Matthew chapter 6, verse 33, sabi po dyan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given unto you. Kung makikita po natin, ito po yung pagpapala ng provision ng Panginoon. Pero tandaan po natin, hindi po natin pwedeng i-claim itong pagpapala po ng provision ng Panginoon hanggat hindi natin ginagawa yung kanya pong condition, yung seek ye first the kingdom and His righteousness. Kapag hindi po natin ginagawa yung hinahayaan po natin ng Panginoon po ay maghari sa ating pong buhay, mamuhi ng kalugod-lugod po sa Kanya, hindi po natin maaasahan ito pong pagpapala ng provision ng Panginoon. So pare, sabi po dyan, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Kung makikita po natin dito, ito po yung, yung blessing ng guidance ng Panginoon. Tandaan po natin, ito po ay hindi po natin pwedeng i-claim hanggat hindi po natin ginagawa yung mga kondisyon, yung trust in the Lord, lean not on your own understanding, and submit to Him. So isa pa rin, ito po, no? Sabi po dyan, give, and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Hindi po natin pwede pong maranasan yung pagpapala, siksik, liglig at umaapaw kapag hindi natin ginagawa yung kondisyon na sinasabi po ng Panginoon. Yung tinatawag na pagbibigay.
Pero tandaan niyo po, ito po lagi ko pong sinasabi, hindi lamang tayo basta nagbibigay, pagpapalain na tayo. Kinakailangan po, depende po sa klase po ng ating pong pagbibigay. Kasi pwede ka nagbibigay, pero ang ibinibigay natin ay yung mga bagay na tira. Yung mga bagay na walang kabuluhan. Dapat pag nagbibigay po tayo ng magaan sa ating pong kalooban, may kagalakan, nagbibigay tayo ng pinakamainam, at nagbibigay po tayo ng may katapatan. So yun po, nakita ko po dito, no? Ang blessing po ng Panginoon ay mayroon po mga kondisyon upang ito po ay magkaroon ng katuparan. Pangapat, blessing has a purpose. Ang pagpapala po ng Panginoon ay mayroong layunin. Ibig sabihin lamang po nito, tayo po ay pinagpapala ng Panginoon, hindi lamang basta mapagpala, kundi tayo po ay meron po siyang layunin. Dito po ang pag-aaralan po natin. Ano po ba yung sinabi na sa text natin kanina? Sabi po dyan, the Lord said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you a great nation, and I will bless you. I will make your name great. Kung mapapansin po niyo, hindi po tumigil po doon. Hindi po po yan. Sabi po dyan, and you will be a blessing. Kung makikita natin po dito, sabi niya, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on the earth will be blessed through you. So makikita po natin talaga dito na pag tayo po ay pinagpapala po ng Panginoon, meron po siyang layunin. Ang layunin niya ay tayo po ay maging pagpapala. Sabi rin po dito sa 2 Corinthians chapter 1, sabi po dyan, praise be the Lord, the God of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comfort us in all our trouble, so that we can be a comfort those of any trouble. With the comfort we ourselves receive from God. Ibig sabihin lamang po nito, tayo po ipinalalakas ng Panginoon. Binebless na tayo emotionally. Binebless na po tayo spiritually. Hindi lamang po para po tayo ay maging malakas. Binebless na po tayo upang tayo naman po ay maging kalakasan. Tandaan po natin, meron pong palaging layunin ang Panginoon pag tayo po ay pinagpapala. Hindi pa ba kayo mga kapatid? Sabi mo nga sa ating mga kapatid, parang ikaw ang kinakausap dito. Okay, and lastly, ito po maganda. No? Blessing comes more abundantly when it grows. Ang pagkapala po ng Panginoon, ito po ay lalo pong sumasagana eh. Pag ito po ay dumadalo. Sabi po sa ang ganda-ganda po ng pagkakasabi po sa Bible. Sabi po dito sa Kawikaan, Proverbs chapter 11 verse 24, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. Sabi mo sa Tagalog, may isang taong bukas ang palad sa pagbibigay. Gayon man ay lalong sumasagana. May isa naman taong marangot, ngunit lalong nagdaro. Alam niyo po talagang iba eh. Iba po talaga ang prinsipyo po talaga ng Bible. Di ba sa atin, ang mga hindi mananampalataya, para bang gusto mo makarami, kinakailangan ikaw ay kumuha ng kumuha. At yan po ay sikat na sikat sa Pilipinas, talagang kuha ng kuha. Pero kita po natin, lalo sila nagdarahop, no? Hindi rin nila napapakinabangan yung kanila po mga kinukuha. Sabi po dyan, may isang taong bukas ng palad. Alam niyo po, no? Halimbawa po kaya na ang Panginoon po ay magpapaulan po ng maraming euro po dito. Halimbawa lang naman. Tapos tayo po ay nakasarado po yung ating po mga kamay. So palagay niyo po gaano po karami ang umuulan ng euro. Tapos nakaganto po tayo. Baka ang mga pagpapala po ay dumudulas lamang eh. Pero pag ang kamay po natin ay nakabukas, baka ang dami. Hindi pa mga kapatid. So kinakailangan po pala, tayo po ay bukas ang palad po natin sa larangan po ng sapagkat yun po ang magiging paraan para tayo po ay mapagpala. So, meron po tayong tinalakay na 5. Okay, sabi nga, ilang mga katotohanan patutuloy po sa pagpapala. Ano po yung una? Re-review ko lang. Nakalimutan nyo nga. Blessing comes from the Lord. Pangalawa, ayun, blessing can be shown in different ways. Ang pangatlo, ano po yung pangatlo? Ayun, blessing sometimes as a condition. Number 4, ayun, madami na Number 5, mamaya po mag-i-example.
Alam niyo po ay ito lagi ko pong sinasabi no, sa teacher. Kinakailangan po tayo po ay active learner. No? Kasi nakakalimutan natin eh. Sabi ko nga lagi ko pong sinasabi, paano mo mag-i-apply yung message na hindi mo natatandaan? So kinakailangan po na pag tayo po ay nakikinig ng message, kinakailangan pwede naman natin i-screenshot, pwede natin isulat. So ang pangalan, isa po rin gusto kong talakayin po natin, how can we become a blessing to others? Diba sabi ko nga po kanina, ang pagpapala po ng Panginoon ay meron pong layunin. At ang layunin niya po ay, tayo po ay maging pagpapala. So para hindi niyo po kayo mahirapan, gumawa po ako ng isang acronym na PAID. Pag sinabi, ano bang message? Basta PAID. Ito natatandaan ko, PAID. Tandaan po natin yun, na mamaya may premyo na natin. So ano po itong PAID? No? Number one, isa pong paraan para po tayo ay mapagpala ay sa pamamagitan po ng notes. Ayan. Ayan po, wala po. Ayun. Ang una po ay tinatawag na proclamation. Tinatawag na proclamation. Ano po ba itong proclamation? Isang official declaration issued by the person of authority. Isa pa rin yan, it means pronouncement o yung tinatawag po na statement. Ibig sabihin lamang po nito, mga kapatid, tayo po ay pwede po maging pagpapala sa pamamagitan po ng lumalabas sa ating mga bibig. Pwede po tayo maging pagpapala, pwede po tayo magsilbing kalakasan, pwede po tayo magsilbing encouragement sa pamamagitan po ng lumalabas po sa ating bibig. Kaya nga po napakahalaga. Sabi nga po dito sa sabi po dito sa Ephesians chapter 4 verse 20, sabi po dyan, do not let any unwholesome talk comes out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit to those who listen. Sabi nga, dapat ko po, hindi namumutawi po sa atin yung mga bagay na hindi magaganda. Di ba sabi nga po sa James, dapat po, ang bibig po natin, hindi po dito nagmumula ang pagpupuri at ang pag-alimura. Pero kasi ganun eh, parang sa iisang bibig lumalabas yung pagpupuri at yung pagmumura, hindi po dapat marapat po yun. Dapat po sabi dyan, dapat po pala ang ating po mga sinasabi, yung pong makapagbe-benefit, makapagbibigay po talaga ng pakinabang sa mga makikinig. Sapagkat ang sabi po dyan, sabi po sa Proverbs chapter 18 verse 21, sabi po dyan, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit of their womb. Ibig sabihin lamang po nito, bawat salitang lumalabas po sa ating pong bibigay, meron pong kapangyarihan. Kaya nga po napakahalaga sa bata, huwag natin sasabihin, ikaw napakatanga mo. Ikaw wala nang mangyayari sa buhay mo, talaga nangyayari. Kasi meron pong kapangyarihan po talaga yung mga bagay na lumalabas po sa ating pong mga bibig. At sa atin din po, pag sinabi pong proclamation, hindi lamang po ito sa pamamagitan po ng mga lumalabas sa ating pong bibig kundi maging sa mga bagay po na ating po mga sinusulat, yung ating po mga pinopost. Yung isang araw po, habang ako po ay nag-relax, siyempre, nag-EFP, di ba mapapansin po natin, isa po sa mga nagbabalik ang sikat ay yung sex bomb. Sino po nakaka-relate sa akin? Talagang sex bomb. At ang isa po sa mga pinaka-original na member niyan ay si Jopay Pagya. Nung dalaga siya, Pagya. At ang napangasawa niya po ay si Joshua Zamora. Kaya ang pangalan niya ay Jopay Pagya Zamora. Meron po isang netizen na nag-text po kay Joshua. Sabi niya, nakakalungkot ka naman Joshua, sapagkat nung binata ka, ang dami-daming nagkakagusto sa'yo, mga politician, mga doktor. Pero unfortunately, napunta ka labang sa isang pipitsuging dancer. Yun ang sakit. No? Alam niyo po sa netizen, pag talaga ikaw ay mahina-hina talaga dyan, talagang dadamdamin mo eh. Kaya nga po si Eman, nagpakamatay. Ayun, hindi niya kinaya eh. So may mga tao po, although hindi sila nagsasalita, pero sa pamamagitan po ng kanilang mga isinusulat, ay hindi po talaga, hindi po. Kaya nga sabi po nung ito po ay, nag-respond si Joshua, sabi po ni Joshua, basahin ko lang po, sabi ka, hindi ko sinusukat ang tao base sa trabaho, titulo o kung gaano siya ginagalang sa paningin ng mundo. Ang tunay na halaga ay nakikita ng Diyos
hindi ng tao. Hindi ako napunta sa mali. Pinili ko ang taong tapat, mapagmahal at kasama kong lumalaban sa buhay. Maganda lamang po kay Joshua kasi Christian ito eh. Hindi niya po ito sinagot ng pabalang o hindi niya po ito sinagot ng negative. So tandaan po natin, may mga pagkakataon po na may mga tao po na nagiging wag dito, hindi sila nabibigyan sa pamamagitan po ng ating po mga isinusulat. Natatandaan niyo po ba yung yung sinabi ko na ako nandito po yun. Ayan. Sino po nakakatanda nito? Think before you talk. Yung sa bawat salita po natin, meron po tinatawag na think. Ano po yung think? Dapat ito po ay truth. Kinakailangan ito po ay totoo. Pangalawa ano yung H? Helpful. Kinakailangan po sa bawat salita po natin, ito po ay helpful, nakakatulong. Ano yung I? Inspire. Parang sikat lang ata. Inspiring. And then, letter N, it is necessary. And then, K, is it kind. Napakahalaga po. Itong babae ito na nag-text kay Joshua, hindi kind yung kanya pong sinabi. So, ito po isa sa mga bagay na dapat po natin gawin. Pwede po tayo maging pagpapala sa pamamagitan po ng mga bagay na lumalabas po sa ating mga labi. Diba sa meron po tayong kasabihan na huwag mong gagawin sa iba yung mga bagay na ayaw mong gawin nila sa iba. Ano ba sa English yun? Basta bahala po kayo. Do not do unto others. Meron nga pong isang lalaki, sabi niya, ang kaibigan niya po isang pa. Sino po ba patanggihan niyo dito? May patanggihan niyo po ba dito? Sabi niya, pare, di ba patanggihan niyo ka? Kasi sa aming mga Tagalog, pero kasi kasabihan na huwag mong gagawin sa iba yung mga bagay na ayaw mong gawin sa iyo. Ang tanong ko paano ba ito sasabihin sa Batangas? Alay madali yan, ganiri yan. Pag sinabing huwag mong gagawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo, sa Batangas, ganito yan. Alay, huwag ka naman gayon. Pag may mga taong nangabigo at nagkaganon, huwag ka naman magpapagayon-gayon. Masama yun eh. So makita po natin dito, buti pa mga Batangas ang sarap pakinggan ng kanila po mga sinasabi. Hindi mga kapatid, yan pa ba kayo mga kapatid? So tandaan po natin na pwede po tayo maging pagpapala sa pamamagitan po ng mga lumalabas sa ating po. At pwede din po tayo maging sumpa sa pamamagitan po ng kaya dapat magiging maingat po tayo sa lahat ng mga lumalabas po sa atin. So ano po yan? Pangalawa, tinatawag na association. Sa salitang faith. Sabi po dyan, a connection or cooperative link before people and organization. Ibig sabihin po ng association, yung pong pagsama pa lamang po natin, yung pong presensya pa lamang po natin, dapat magpapala na po tayo. Mapapansin po natin, dito po sa isa po sa mga napakagandang example nito, yung nangyari po kay Joseph. Sabi po dito sa Genesis chapter 39, verses 2 to 5. Sabi po dito, the Lord was with Joseph so that he prospered. Alam niyo po, doon pa lamang punong-puno na po talaga ng mensahe. Sabi po dyan, the Lord was with Joseph. Sa Tagalog, ang ganda sumasa kanya si Yahweh, kaya siya ay nagtatagumpay. Ang isa po palang susi ng pagkatagumpay, pag ang Panginoon po ay sumasa atin. Sabi dyan, and he lived in the house of Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, sabi po dyan, and gave him success in everything he did, Joseph found favor in the eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household. Matalino din po itong amo na ito. Nung nakita niya pinagpapala ito, ibinigay niya po yung kanyang buong authority. Sabi po dyan, from the time he put him in charge of his household and all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptians because of Joseph. And the blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. Mapapansin po rin sa mga talatang ito, si Joseph, hindi naman niya pinag-pray na pagpalain si di ba? Potiphar. Hindi naman siya nagsabi, God bless you, Potiphar. Yung pong presensya pa lamang po niya ay pagpapala na. Pwede pa lang mangyari po yung gano'n. No? Dahil ang Diyos po ay sumasa atin,
ang Diyos po ay talagang binebless tayo. Pag tayo po ay napunta sa isang lugar, pwede po mapagpala yung lugar na atin po kinabibilang. Isa pa rin pong halimbawa po dito ay yung po yung ikot. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 5, Lot was traveling with him. Also had sheep, goats, and cattle, as well as his own family and slaves. Sa Tagalog, sabi po dyan, laging kasama ni Lot si Abraham. Kung mapapansin po natin, si Lot, wala naman siyang pag-aari eh. Pero lagi niyang kasama si Abraham na pinagpapala ng Panginoon. Kaya nangyari, dahil si Abraham ay pinagpapala ng Panginoon, pati si Lot ay naging napagpala. Kaya nga po ang message ko talaga dito, napakahalaga po kung sino po yung ating pong laging kasama. Pagka ang tao po lagi natin kasama pinagpapala ng Panginoon, tayo po ay magiging blessed din po tayo. Pero pag ang isang tao po ay sinusumpa ng Panginoon, pwede rin po tayong mahawa. Naalala niyo po si Jonas? Dahil sa po si Jonas ay laging namumuhay po ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, siya po ay nagiging masuwayin. Kung mapapansin po natin, wala yung blessing ng Panginoon sa kanya. Nung napunta po siya doon sa barko, ano nangyari? Sa halip na po siya ay maging blessing, ano nangyari? Nagkawindang-windang yung pong barko na kanya pong sinasakyan. So either po pala na ang tao po ay pwede pong maging pagpapala at pwede rin po na ang tao ay pwede pong maging sumpa sa kanya po. Kaya napakahalaga po kung sino po yung ating pong sinasamahan, mga kapatid. At ipag po ba kayo mga kapatid? Alala ko po, ito pinahigwento ko na po dati. Pagkatungkol po sa isang mag-asawa. Diba yung mag-asawa po ito, matagal na po sila nagsasama eh. At itong lalaking po ito, isang araw siya po ay nabangga ng isang kotse, nagkabali-bali po talaga yung kanyang buto. Nung siya po ay nasa ospital, puro benda po yung kanya pong. At nandun po yung kanya pong asawa sa tabi niya. Sabi po ng lalaki, alam mo honey, ang tagal na pala natin nagsasama. At marami na rin tayong pinagdaanan. Nalala mo honey, nung magkasintahan pa lamang tayo, talagang lagi naman ako walang pera lagi. Pero kaya lagi na lang, sa tabi ko, nandiyan ka. Naalala mo rin, honey, nung ikakasal tayo, akala ko, hindi matutuloy yung kasal natin dahil wala akong kapera-pera. Pero lagi na lang, sa tabi ko, nandiyan ka. Naalala mo rin, nung kinasal tayo, talagang hirap na hirap ako makakita ng trabaho. Pero gaya ng dati, lagi na lang, sa tabi ko, nandiyan ka. At nung kamakailan lamang, sa dinami-dami ng mababangga, ako pa nabangga. Nagkabali-bali talaga yung mga buto ko. Pero lagi na lang, palagi na lang sa tabi ko, nandiyan ka. Sabi ng lalaki, alam mo honey, abang pinagbubuli-bulayan ko yung lahat na nangyari ito sa ating buhay. Isa lang ang na-realize ko. Siguro ikaw ang may dalang malas. Malas sa buhay ko eh. So minsan po pala, tayo po ay pwede kong maging daluyan ng pagpapala. Tayo po ay pwede kong maging daluyan po ng kamalasan sa buhay ng tao. So tandaan po natin, pwede po tayo maging pagpapala sa pamamagitan po ng association. Number 3, sa salitang faith, yung tinatawag na inspiration. Ano po naman ibig sabihin po ng inspiration? It means a feeling of enthusiasm you get from someone that gives you a desire to imitate and follow. Ibig sabihin lamang po nito, pwede po tayong maging pagpapala, hindi po sa pamamagitan ng ating po mga sinasabi. Hindi lamang po doon. Hindi na natin kinakailangan po na makisama siya. Sa pamamagitan pa lamang po ng buhay po natin, pwede na po tayo maging pagpapala as an inspiration. Sabi po niyan, where can we become an inspiration? Number 1, by our lifestyle. Sa pamamagitan po ng ating pong buhay, tayo po ay pwede pong maging pagpapala. Yung isang araw po, nakita niyo po ba yung nangyari po kay Atty. Guanzon? Sino po nag-viral po yun sa video sa YouTube? Sino po nakakain? Ito po si Atty. Guanzon, isa po siyang abogado. At meron po siyang nakamit doon sa Rockwell sa isang mall. Kasi naubos siya. Ang sabi po ng mga kasawa, ma'am, pwede po ba pakitakpan niyo po ang inyo pong bibig kasi po nubo po kayo. Nagalit, talagang pinagmumura niya po itong dalawang mag-asawa na ito. Talagang nilait-lait niya talaga. No? Alam niyo po, marami po talagang
nadismaya kasi po ito medyo matanda na eh. Alam niyo po kami sa Bulacan, meron kaming isang kasabihan na may mga taong tumatanda na walang pinagkatandaan. Alam niyo po pagka po kayo ay naka-receive ng gano'n, napakasakit po nun kasi parang bang tumatanda ka lang pero hindi ka nagmamature. Hindi ko naman po sinasabi na gano'n po siya, pero parang gano'n din po ba? Kasi unang-una, abogado siya, dati siyang public servant, at ang isa po sa mga hindi niya alam, yung palang tinalakan niya po doon ay isang abogado rin. Kaya nga siya nakaharap siya sa disbursement eh. So makita po natin dito, dapat nagiging ano po tayo, no? Nagiging halimbawa at inspirasyon po tayo sa pamamagitan po ng ating pong buhay. Pangalawa, by means of our accomplishment. Pwede po tayong maging pagpapala o inspirasyon sa pamamagitan po ng mga bagay na ating pong natutupad o ating pong na-accomplish. Hindi po yung may edad na po tayo pero wala po tayong maganda po na habang tayo po ay umidad, ay marami po tayong nagagawa. Pangatlo po, by our good works. Sa pamamagitan po na mga mabubuting bagay, mga magagandang bagay na ating pong ginagawa. Isa pa rin, by our ministration. Napakaganda po nito. No? Yung bang pag tayo po ay gumagawa ng ministry, ay talagang tayo po ay napagpapala. O tayo po ay naging daluyan ng pagpapala. Lastly, by our godliness. So mga magulang at mga kapatid, dito po tayo, dito po ang sa mga paraan para tayo po ay maging pagpapala, maging inspirasyon. So napakahalaga po na sa buhay po natin, sa bawat salitang lalabas sa ating po mga bibig, sa bawat ministry po natin, kinakailangan ay tayo po ay nagiging inspirasyon. Lastly, malapit po ako matapos, by means of distribution. Ano po ba itong distribution? It means expression of support, giving, supplying, allocation, and share. Isa po sa mga dapat na obvious po na tayo po ay maging pagpapala is pamamagitan po ng pagdidistribute. Tulad yung sabi ko po kanina, kinakailangan po ay bukas, parang ganyan. Parang bukas ang palad po natin sa larangan po ng pagbibigay. Tingnan niyo po ito mga tingnan niyo po ito mga early church. Ang sabi po dyan, they devoted themselves to the apostle teachings and to the fellowship, to the breaking of bread and to the prayer. Everyone was filled with awe at many wonders and signs performed by the apostle. And all the believers were together and everything in common. They had sold their property and possession to give to anyone who had need. Although, ito po mga talatang ito ay hindi na po applicable sa atin ngayon. Pero nakita po natin sa kanila, yung talagang, sila po ay talagang bukas ang palad. Malarangan po talaga ng pagbibigay. Wala pong mga mararamon talaga sa kanila. Kaya nga po, ang Diyos binibless yung church, yung early church. Ang sabi rin po dito, sa Proverbs 11 verse 25, a generous person will prosper, and whoever refreshes other will be refreshed. Pero po ako isang nakita quotation, ewan ko nakakita nyo na po ito. Sabi po dyan, when God bless us financially, we should not only increase the standard of our living, we should also increase the standard of our giving. Diba, may mga tao po minsan nung sila po ay hindi pa masyadong binibless, minsan namimili yan sa talipapa lang, sa talipapa, sa maliliit na palengke. Pero nung binless, sa SM na siya namimili. Dati-dati noon, ang pabango niya, abon lang yata eh. Ngayon, Yves Saint Laurent, halos hindi mo nga ma-pronounce yung mga Sabi po dyan, dapat po pag tayo po ay pinagpapala ng Panginoon, we should not only increase the standard of our living. Minsan kasi, ang taas ng standard of our living, pero yung standard of our giving, parang naiiwan eh. Hindi pa ba kayo mga kapatid? So kinakailangan po kung tumataas po yung standard of our living, dapat kasama din mong tumataas. At hindi lamang po yun, kinakailangan din po na tayo po, maging sa church, tayo po ay nagiging daluyan din po ng pagpapala. Hindi yung sa church, hindi yung kung ano lang makukuha po natin. Kinakailangan kung ano rin po ba ang pwede po nating ma-distribute. Dapat marunong po talaga tayong magbalik kaloob. Naalala ko po yung isang yung pong magkumare. Sabi na, kasi ito pong isang kumari 1 at yung kumari 2. Yung kumari 2 talaga napaka-generous. Bawat pag nagluluto siya ng ulam, binibigyan niya yung kumari niya. Pag nagluluto siya ng merienda, binibigyan niya palagi. Isang buwan ang
lumipas, napansin po nung kumari na hindi na siya binibigyan. Sabi nga, bakit kaya ako hindi na binibigyan ng kumari ito? Kasi siguro baka ito galit sa akin eh. So nung nakita po siya sa palengke, Mare, may tatanong ako sa'yo, galit ka ba sa akin? Sabi naman ng kumari ko, hindi bakit naman ako magagalit sa iyo? Kasi dati-dati noon, pagka nagluluto ka ng ulam, lagi mo ako binibigyan. Ngayon napapansin ko, bakit hindi mo na ako binibigyan? Galit ka ba sa akin? Sabi ng kumari ko, sabi naman, Mari naman, paano man ang kita bibigyan? Lahat ng mangkok namin nasa iyo na. Hindi mo ibinabalik. Wala na akong mapaglagyan. Minsan ganun po eh. Kaya minsan nadadala po ang Panginoon na tayo po i-bless. Kasi hindi tayo marunong magbalik eh. Hindi natin marunong magbalik sa lahat po ng mga pagpapala. Kumbaga sa ano po, yung pong blessing, talagang durug-durug na, lumang-luma na. Sabi ng Panginoon, anak, ibukas mo na yung kamay mo. Papalitan ko na yung blessing na yan, durug-durug na. Pero hindi. Gusto ko. Tikom ang kamay po natin. Pero kinakailangan po, isa pong paraan para tayo po ay mapagpala, kinakailangan tayo po ay maging bukas sa larangan po ng pagkakaroon. Alam niyo po sa ano po, dito po sa YouTube, kung meron po kayong isa-search niya, meron po tinatawag na The Tale of Two Seas o yung kwento patungkol po sa dalawang dagat. Ito po ay sa Israel po kasi, meron po dalawang dagat po dito na very famous. Yung po yung tinatawag na the Dead Sea and the Sea of Galilee. Alam niyo po itong dalawang ito, kamangha-mangha po kasi ito. Kasi meron silang pagkakaiba at meron silang pagkakatulad. Ang pagkakaiba po nila, ito pong Sea of Galilee, nandun po siya sa may parang upper part. Samantalang yung Dead Sea, nandun po siya sa medyo lower part. Yung po ang pagkakaiba nila. Ang pangalawang pagkakaiba po nila, ito pong Sea of Galilee, it's full of fish. Ang dami po nabubuhay na isda po dyan. Nabubuhay din po yung mga marine animals at talagang full of life. Makikita po talaga natin dito sa Sea of Galilee, tingnan niyo naman po yung itsura, talagang punong-puno, no? Full of vegetation. Samantalang itong Dead Sea, ang isa po sa mga katangian niya, siya po ay nasa lower part. No fish, no vegetation, and no life. Kung makikita po natin dito, at ang nakakamangha po dito, ang pagkakapareho po nila, they are in the same region. Parehas lang po sila eh. Medyo, hindi sila masyadong malayo-malayo. No? At ang nakakapagtaka po dito, isa po sa mga pagkakapareho nila, they receive their waters from Jordan River. Pareho po. Yung Jordan River, umaagos po sa Sea of Galilee. At yung Jordan River, umaagos din po sa Dead Sea. Ang naging problema lang po dito, yung Sea of Galilee, pag umagos po yung tubig po mula sa Jordan River, yung kanya pong tubig po ay dumadaloy po sa ibang mga stream, sa ibang mga sapa. Kaya po nare-replenish eh. Nare-replenish po yung kanya pong tubig. Samantalang sa Dead Sea, pag umagos po yung tubig mula po sa Jordan River, dahil mababa po siya, yun po ay naging stuck lang po ito. Kaya po ito ay naging stagnant, naging sobrang alat. At nababawasan lang po yung tubig yan sa pamamagitan po ng evaporation. Ibig sabihin naman po ng mga kapatid ang mensahe po dito, ang pagpapala po ng Panginoon ay katulad po ng pagdaloy po ng tubig. Pag ang tubig po ay dumadaloy po sa atin at dumadaloy po sa iba, nare-replenish. Pero pag ang tubig po ay nanatili lamang po sa atin, ito po ay hindi po talaga dadaloy. Magiging stagnant mo. Kaya makita po natin, sabi nga po dyan, ang pinaka-challenge po dyan, tayo po ba, ano po ba klaseng Christian po tayo? Tayo po ba yung tinatawag na Dead Sea Christian? O yung tinatawag na Sea of Galilee Christian? Tayo po ba yung pagtumanggap ng pagpapala, dumadaloy sa iba? O tayo po ba yung tumanggap ng pagpapala o para sa atin lang? Pagka po tayo ay para sa atin lang, asahan po natin na tayo po ay hindi po talaga pagpapalain po ng Panginoon. So in-recap lang po ito, matatapos na po ako. Sabi dyan, ano po yung faith? Ano po yung una? Ayun, proclamation. Ano yung A? Association. Ayun, galing yan. Ano yung I? Pwede po tayo maging pagpapala sa lahat ng mga bagay nito. In closing, ito po siguro yung pinaka-take away niyo.
Gusto ko po ito ang tandaan niyo pag alis po natin sa lugar nito. Sabi po dyan, blessing will become more meaningful if it does not only remain in our life. And it will become more beneficial when it flows generously from us. Tandaan po natin, just remember that sharing our blessing not only enriches the lives of others, but also our own. Tandaan po natin ang mga pagpapala pong, ngayon po kasi malapit na po Christmas, yung iba talaga sa atin, talagang punong-puno talaga ng pagpapala. Pero tandaan po natin, ang pagpapala po ay lalo lang magiging makabuluhan kapag ka ito po ay hindi lamang po mananatili po sa atin. Hindi po tayo dadaloy mula sa atin. At tandaan din po natin, pag tayo po ay naging pagpapala, hindi lamang po yung iba ang nabibless, kundi tayo din po mismo. Hindi ba kayo mga kapatid? Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Tandaan po ito, no? Ang Panginoon po talagang nais niya na ang mga pagpapala po ay dumali po sa atin. Pero dapat po, bago po ito dumali po sa atin, kinakailangan mag-bless muna po tayo, di po ba? Kasi, siyempre, paano dadaloy kung wala kang pagpapala? Ang problema lang, hindi makadaloy ang pagpapala dahil may mga bara. May mga bara po. Kaya pala hindi makadaloy ang pagpapala po sa atin. Kasi, paano tayo magiging daloy ng pagpapala kung hindi po tayo pagpapalain muna? At paano tayo pagpapalain ng Panginoon kung tayo po ay may mga bara sa ating pong buhay? So umaga pong ito, no, habang inaawit po natin itong awitin po nito, maganda po na siyasabing po natin ang ating po mga puso. Hayaan po natin, tingnan natin, Lord, bakit gano'n? Bakit parang yung pagpapala mo sa akin ay parang hindi masyadong makadaloy? Ang isa po mga dahilan, baka po may bara po ang ating po mga buhay. Baka meron po tayo mga pagsuway, baka meron tayo mga bagay na nagagawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Baka meron tayong mga principles sa Bible na hindi natin sinusunod, kaya po ang pagpapala ng Panginoon ay hindi po makakagin po sa atin. Kaya sandali po ng katahimikan, tayo po magbulay-bulay. Siyasapin po natin ang ating pong puso sa harapan po ng Panginoon. Thank you, Lord. Tutulong sa'yo. Ikaw
bago po mangyari yun, kinakailangan po ang pagpapala ay unang dumaloy po sa atin. Pero napakahalaga din po na bago dumaloy ang pagpapala, kinakailangan maalis yung mga paraan, yung mga bagay na nagiging handa. So umaga po ito, na-realize po natin, Lord, sa buhay ko pala may mga bagay na nagiging handa upang ang pagpapala mo ay dumaloy po sa atin. So bali sa mga pagkakataon ko, gusto ko pong isurrender sa iyo yung lahat ng mga nagiging sagabal upang ang pagpapala po ay dumaloy. Kung ito po yung panalangin po natin, pwede niyo po bang itaas ang inyong mga kamay? Kung meron kayong mga bagay na gustong isurrender sa Panginoon na nagiging sagabal upang ang pagpapala ay dumaloy. Lord, aming namasalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Nakataas po yung aming po mga kamay sa inyo, Panginoon. Pagkilala, Panginoon Diyos, na sa aming po mga buhay, inyong mga nagiging dahilan upang ang pagpapala mo ay dumaloy po sa amin. Pero sa pagtaas po ng aming po mga kamay, isinusurrender po namin, Panginoon, anumang mga bagay na amin po nagagawa, nasasabi, naiisip ng mga bagay na hindi po nakapagbibigay ng kaluguran po sa inyo. At ang dalangin po namin ito po ay pauwiin nyo sa pangalan po ng aming po Panginoon Jesus. At hinihiling po namin, Panginoon, nawa ang pagpapala nyo ay dumaloy po sa amin. Hindi sa lahat, nawa ang pagpapala po ito, ang makatapos pong dumaloy po sa amin, ay dumaloy din po sa iba, Panginoon. Lord, anuman pong klase ng pagpapala ang bibigay mo po sa amin. Dalangin po namin na ito po ay huwag naming sarili, Panginoon. Hindi matutunan po namin itong ibahagi sa iba at kami po ay maging daluyan po, Panginoon Diyos. Lord, I speak blessing sa inyo po mga anak, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, ang masaganang pagpapala